Magandang gabi. Kung ikaw ay kumakain sa isang tahimik na karinderya at may nagbayad sa iyo ng maayos, siguraduhin mong may iniwan siyang pera. Dahil minsan, ang mga nagbabayad hindi na pala kabilang sa mga buhay. Ako si Almira at ito ang karanasan ko sa maliit naming karinderya sa Maynila. Simpleng buhay lang kami. Araw-araw bukas ang tindahan namin mula umaga hanggang hating gabi. Karamihan sa customer namin ay mga tricycle driver, estudyante at mga galing sa night shift. Pero isang gabi, may dumating na hindi ko makakalimutan. Alas 12 na yon. Pauwi na sana ako, pero may isang customer na pumasok. Isang lalaki, matangkad, payat at basang-basa ang damit. Parang galing sa ulan. "O kuya, anong order mo?" tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Umupo lang siya sa sulok. Tahimik. Tinitingnan niya lang ang pagkain. Isang tapsilog. Mahina niyang sabi. Boses niya parang malayo. Parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Hindi ko alam kung bakit. Pero kinilabutan ako. Inihain ko ang pagkain. Hindi siya gumamit ng kutsara. Kamay lang. At ang pagkain, mabilis na nawawala. Parang gutom na gutom. Pero wala akong nakitang pagnguya. Bigla kong napansin, walang tumutulong tubig mula sa damit niya. Basang-basa siya, pero tuyo ang sahig. Doon ako nagsimulang kabahan. Pagkatapos kumain, tumayo siya. Lumapit sa counter. Naglabas ng pera, nilapag sa mesa. "Bayad," sabi niya. Hindi ko siya tiningnan sa mata. Hindi ko alam kung bakit, pero ayoko. Kinuha ko ang pera. "Salamat kuya," sabi ko. Hindi siya sumagot. Lumabas siya. Dahan-dahan. Pag-alis niya, parang mas lalong lumamig ang paligid. Napahinga ako ng malalim. Ang creepy ni kuya, bulong ko. Kinuha ko ang perang iniwan niya. Pero biglang, nanlaki ang mata ko. Walang laman ang kamay ko. Kanina may pera. Ngayon, wala. Akala ko nalaglag lang. Hinanap ko sa sahig, sa mesa, sa ilalim ng counter, pero wala. Biglang tumunog ang kutsara sa mesa. Napalingon ako. Yung pinagkainan niya, may natitirang kanin at basa. Basang parang tubig ilog. May amoy. Amoy putik. Dahan-dahan akong lumapit at doon ko nakita may bakas ng paa sa sahig. Basang bakas. Papunta sa pinto. Sinundan ko ng tingin hanggang sa mawala sa dilim. Kinabukasan, kinuwento ko sa nanay ko. Tahimik siya. Bigla siyang nagtanong, "Anong hitsura?" "Payat, maputla, basang-basa," sagot ko. Bigla siyang napaupo. "Anak," sabi niya, "may nalunod dito dati." Nanlamig ako. "Ano?" "Sa estero malapit dito, may lalaking nahulog. Hindi na nakaahon." Hindi ako nakapagsalita. Tuwing ganitong oras daw, may nakakakita sa kanya. Gutom, pagod, at naghahanap ng makakain. Napatigil ako. Pero sabi ko, nagbayad siya. Tumingin sa akin si nanay, diretso sa mata ko. "At tinanggap mo?" Hindi ako nakasagot. Dahan-dahan akong tumango. Tahimik siya sandali. Pagkatapos, "Anak," bulong niya, "hindi ka dapat tumatanggap ng bayad sa patay." Kinagabihan, nagbukas ulit kami. Pinilit kong maging normal, pero hindi na ako mapakali. Alas 12, parehong oras. Biglang, tumunog ang kutsara. Nanigas ako. Dahan-dahan akong lumingon sa sulok. At doon ko siya nakita ulit. Nakaupo, tahimik,
Basang-basa, nakatingin sa akin. Ngayon, diretso na sa mata ko at sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Hindi mo tinanggap, sabi niya. Mahina, pero malinaw. Gutom pa ako. Hindi ako makagalaw. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit. Habang papalapit, tumutulo na ang tubig sa sahig. Ngayon, may bakas na at bawat hakbang niya, mas lumalakas ang amoy ng putik. Bayad ko, sabi niya. Nasaan? Napaatras ako. Wala, sagot ko. Biglang nag-iba ang mukha niya. Bumuka ang bibig niya. Sobrang laki. Hindi normal. At sa loob, wala. Puro dilim. Kung wala kang bayad, sabi niya, ikaw ang kapalit. Mula noon, hindi na ako nagbukas ng karinderya tuwing hating gabi. Dahil minsan, hindi gutom sa pagkain ang pumapasok, kundi gutom sa buhay. Magandang gabi, at kung may customer kang nagbayad, siguraduhin mong may iniwan siyang pera.